So yun, good evening sa inyo guys. So ngayon po ay May 29, 2020 at Friday, hindi siya profit taking day kundi very bull sign yung nakita po natin dito sa ating market. So galing binasag natin yung resistance natin ng 5,700 kasi ngayon po ay 5,838.84 at yung index natin parang hindi ka panipaniwala, no? Nag-gain po siya ng 4.82%. So ito po yung mga top trending natin na stocks, si M-Wide, si Dito, si MAC, Cebu Pacific, Security Bank, BDO, GFC, AC, sinama natin si IDC. Ayan, si Tech medyo tinanggal natin kasi hindi maganda yung nakita natin. At ang ating TSEI Index. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, pakibasa po lagi ang ating disclaimer. Ayun, sa mga kasama nating bago guys, don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Ayan, so ang daming natutuwa ngayong araw na to, no? So, weekends na naman guys, bukas at siguro may vlog din tayo bukas. Antayin nyo na lang. At yun, sa mga bago po, pwede nyo pong balik-balikan yung mga usapan natin sa stock trending. So, nandito lang po sa mga uploads natin. And then, yung mga pasingit-singit natin na vlog about sa stock trading. Ayan, so kung yung mga proper entry, kasi mukhang maganda yata yung ating stock sa ngayon, hoping next week, hindi naman ganun kabagsak yung mangyari sa kanya kasi medyo magic po yung closing natin. So, mag-aral ka dito guys sa mga profit or losses section natin. Kung saan nandito yung mga good entry points, yung mga good trades na nagawa po natin. At kung bago ka lang, kailangan ikabisado mo po yung tinatawag natin na technical analysis. So marami po tayong examples from the basic to medyo advanced ng konti. At yung sa building your fundamental section, pag-aralan nyo po yung mga pinaka-basic po na kailangan po ng isang trader. So hindi porke meron na tayong broker account, pwede tayong mag-buy sa sell. Mag-invest na tayo sa stock market. So kahit papano, aralin mo din ano po yung mga related scenarios or pwedeng mga bagay na makaapekto sa ating market. Baka biglang magtaka ka na lang kung bakit bumabagsak pa rin yung hawak mo habang yung buong index po natin ay umaakyat. So kailangan mo po yung fundamentals. At sa nalalapit po na Merrimart IPO natin by June 15. So reviewin mo po yung mga reviews natin sa kanya. So meron tayong 2 vlogs na related po sa IPO ni Merrimart. Ayan. So sa mga kasama natin na hindi pa rin masyadong marunong sa technical analysis, so nagtatanong po sila sa akin dito sa Facebook account na Palaboy Trader. So add nyo lang ako. So marami din nagpo-post dito. Ayan. So may post ngayon yung mga kasama natin. Mamaya babasahin natin. So kaninang umaga, very optimistic tayo sa kanya kasi doon pa lang sa opening natin, nagkaroon na tayo ng breakout sa ating PSEI index. Ayan. So and then dito po sa Twitter account, so nagre-retweet po ako ng mga posts na nakita natin na pwede pong makaapekto sa ating mga markets during the day or kung may masilip tayo ng magandang news sa isang stock na pwede pong magkaroon ng catalyst. So follow mo lang ako dito guys. Ayan, so punta na tayo dito sa ating PSE index. So ayun nga, mukhang makakatulog na maigi yung mga kasama natin na traders. So after a few months na hindi gumagalaw masyado yung ating market at kita nyo naman yung mga hawak natin na stocks is lalo pa rin bumababa. So nakailang cut loss din tayo bago po nagkaroon ng breakout ngayong araw na to. So sobrang laki naman ng candle natin, 4.82%. So sobrang-sobra na siya dun sa drawing natin. So sabi natin, meron tayong naganap na pag-breakout sa ating descending trend line. So although exaggerated po yung pag-akyat ng index, kasi kung titignan mo sa 5-minute chart guys, medyo binatak siya. Tignan natin So more than 2%. So normally dapat around 2% lang yung inakyat po ng ating stocks. Pero since may magandang nakita tayo, so mamaya titignan natin kung bakit po umakyat yung ating index ng sobrang-sobra. So RSI, mga indicators po. So maganda kasi doon sa consolidation niya, nagkaroon na siya ng breakout. At bullish po tayo kasi RSI is above 50. Tapos yung MACD, medyo nakabuka na po siya. So maraming sumaya ngayong araw na to. Sa mga may hawak naman ng mga stocks na hindi masyadong umakyat, antay lang po kayo ng konti kasi lahat po yan magsusunuran kung talagang bullish na po yung ating market. So ano yung catalyst natin ngayon? Tignan natin sa world indices.
So hindi naman maganda yung US market natin kahapon. Actually, nag-loss sila, negative 0.58% yung kanilang Dow Jones. At then ngayon nga, tignan mo guys, negative pa yung future. So medyo sideways din yung mga stocks nila. At titignan mo sa buong Asia, guys, bagsak po sila. So medyo may mangilan-ngilan na green, pero karamihan po is majority bagsak po yung mga stocks natin worldwide. So mukhang naging maganda po yung pagtanggap ng ating mga traders, investors. So kasi yun nga, nag-ease ng lockdown sa capital starting June 1. So sa first trading day ba natin to, second trading day. So galing to kay Daystar, basahin niyo po kung anong nilalaman nito. So yun nga, pumayag na si President Duterte doon sa napag-usapan natin kamakailan na yung mga Manila City Mayors nag-propose ng GCQ sa Metro Manila. So ibig sabihin kasi nito, magkakaroon na po ng mga businesses dito sa Philippine, doon sa National Capital Region natin kung saan naka-base po karamihan, mostly lahat po ng mga businesses. So naging maganda po yung pagtanggap ng ating mga investors. So bakit naman biglang umakyat ng 2% yung ating index? So meron din pong catalyst. So akala ko super magic closing lang talaga yung nag-cause ng kanyang pag-akyat, or mga big boys ng mga mutual funds sa Pilipinas. So meron palang catalyst guys. So kung titingin ka dito sa ating net foreign buying, so medyo malaki guys, 955.39 million. So ito yung isang valid na reversal sign ng ating index papunta sa bullish area naman, kasi meron na pong foreigner na pumasok. So dati yung pinaka-first natin is around 86 million lang guys. And then sinundan ng mga billion pesos na lumabas sa ating market. So ngayon halos 1 billion po yung pumasok. So nag-bargain hunting po yung mga foreigners nang makita na okay na si President Duterte for business sa National Capital Region. So yun lang pala yung inaantay nila guys. So ang dami nating pinag-uusapan ng mga nakaraan. So sabi natin, akala natin pag MECQ, medyo okay na sila, ayaw pa rin niya. So GCQ sa Visayas sa Mindanao, okay na sila, pero hindi pa rin. And then suddenly, GCQ sa National Capital Region, okay na okay po yung mga investors. So kita mo naman, yung volume sobrang doble sa laki, kaya naitulak po yung ating prices. So hindi po locals yan guys meron po talaga mga foreigners na pumasok na sa ating market, which is a good time to hunt na sa mga stocks na meron pong maganda na trend. Alam ko marami nag-breakouts na mga stocks po natin. Ayan. So medyo time to reap yung rewards ng mga nag-hold ng matagal dito sa ating PSEI. Doon naman sa mga hindi pa nakakapasok, so pwede kayong maghanap ng mga breakouts yan. So hindi naman lilipad po kaagad yung ating market. So it will take some time, few months siguro, bago siya makarecover talaga. Kaya marami pong chances dito sa ating market. Okay? So ang haba ng ating introduction. So bisitahin natin yung ating mga stocks. So nanguna dito si M-Wide. So actually hindi maganda yung chart ni M-Wide sa ngayon. Nag-loss pa nga siya ng negative 5%. So medyo KJ yung mga investors natin sa kanya, kasi talagang ayaw pa rin nila guys. So nagsisilbing resistance yung ating MA9 kung magdo-drawing ka naman sa kanya ng trend lines. So hindi pa rin siya nakakalabas dito sa ating bearish na trend line. So kung tatanungin mo ako kung okay na si Mega-Wide, so sasabihin ko lang sa iyo, hindi pa, kasi yung trend lines natin hindi pa po nagkakaroon ng breakout. So descending pa rin po yung pinupuntahan ng ating M-Wide. So nonetheless, tingin natin magre-recover din ito in a few weeks siguro. Kasi lahat naman magsusunuran sa ating PSEI market. Kasi kahit papaano po, yung mga stocks natin is super undervalued na po sila. Ayan. So hindi pa rin maganda. So technical tayo guys, trading tayo. So hindi pa maganda sumakay dito kay Mega-Wide natin. So hanggat hindi pa nagkakaroon ng breakout sa ating RSI sa descending trend lines, watch na lang muna tayo dito kay Mega-Wide. Ayan. So next po natin si Dito. Ayan, binalik na natin si Dito. So may mga followers pala itong si Dito. So kahit pa paano, nag-gain din siya 2.27%. So maganda yung pinapakita actually ni Dito guys, kasi yung RSI hindi po bumababa ng RSI 50. Although yung MACD, yung sinasabi, yung blue line nasa baba ng ating red line, pero hindi naman super exaggerated na kagaya dito sa side na to around February, January, na medyo mababa yung ating blue line dito sa ating
red line. Ayan. So, price action lang tayo. So, sa ngayon, sideways pa rin naman itong si dito natin. So, yung valid pa rin naman yung trading range natin na nung nakaraan around 2.37 hanggang 2 pesos na range natin. Pero makikita mo kung sisilipin mo lang naman siya na maigi, yung price is naglalaro dito sa above ng ating MA9 saka MA20. So, pwede ka na mag-drawing sa kanya ngayon ng ascending triangle. Ayan. So, maganda yan. And then, ang nakikita lang naman natin na possible na resistance niya immediately is itong ating MA100. Ayan. So, tingnan natin ha. Kasi after mahimasmasan ng ating mga traders sa mga blue chips, maghahanap na yan ng mga stocks na potential for trading place naman. Ayan. So, yan muna yung nakikita natin. So, meron siyang ascending trend line sa kanyang base. RSI is greater than 50. Pero yung buong movement na kanyang price is still in a sideways channel. Ayan. So, next po natin si Macro Asia. So, medyo napahinto yung pag-akyat po ni Macro Asia kasi actually nag-loss pa nga siya, negative 7.01%. So, akala natin tuloy-tuloy na itong si Mac kasi kahapon nagkaroon ng magandang breakout sa kanyang RSI. At medyo maganda naman yung setup niya kung titignan mo talaga kahapon kasi nandito siya sa ating MA20. Pero sa ngayon, parang biglang nabuhusan si Macro Asia. So, lalagay lang muna natin. So, resistance is at 4.65. Ibabalik natin yung support niya at 3.63. So, okay pa naman yung MACD, kaya lang yung RSI saka volume hindi po maganda yung pinapakita. So, siguro mga few weeks pa si Macro Asia. So, bakit naman ganun yung reaction ni Mac? So, nag-bullish yung market and then suddenly, nag-drop po yung kanyang price. So, tingnan natin kung anong time. So, during closing pala, biglang binagsak itong si Macro Asia natin. Tingnan natin yung... meron kasing catalyst guys kung bakit hindi makaangat itong si Macro Asia. So, kababasa lang natin ngayon galing kay Philstar. So, dito sa... title niya, Immigration Bureau says, international flights at NAIA is still restricted even in GCQ. So, ibig sabihin, yung mga concessionaires natin, so, tingnan natin mamaya si Cebu. So, concessionaire kasi ng mga airports itong si Macro Asia. So, ang business niya is related sa mga flights, airports. So, medyo, yung title pa lang neto talagang hindi pa pinapayagan yung international flights dito sa ating NAIA. Ayan. So, hindi pa kami makakauwi guys, Ayan. So, kaya po biglang bumagsak yung price nitong si Macro Asia. So, antayin mo na lang ng konti kasi siguro may mga next announcement pa yung ating government doon sa mga rules sa GCQ. So, tingnan natin kung magkakaroon siya ng opening for the coming few weeks. Baka magkaroon pa siya ng 2 weeks na delay bago payagan siguro ng ating government. So, hindi pa natin sure kaya bumalik po sa sideways yung direction ni Macro Asia. Ayan. Kaya minsan medyo mabilis kayo dapat sa news yun din kasi yung nagiging catalyst para yung ibang traders umalis or pumasok po sa isang stock. Ayan. So, dyan muna si Macro Asia. Hindi muna siya tataas kasi wala po siyang magandang catalyst. So, actually, parang ganun din yung nangyari dito kay Cebu Pacific. So, ngayon, nagkaroon siya ng isang malaking doji, which is a very, very bad sign sa mga traders. So, same catalyst po sila ni Macro Asia. So, yun din yung galing sa Immigration Bureau natin. So, yun nga, nadismaya siguro yung mga investors. Kaya tinapon muna yung mga nabili nila kay Cebu Pacific. So, okay na sana siya Ang ganda ng build up ng price nitong si Cebu Pacific natin kasi meron po siyang gap. Sukatin natin kung magkano yung gap up ni Cebu Pacific. So, tingnan natin So, meron siyang more than, laki halos 3% yung gap up and then pinaka-highest price is, wow, 20%. Pero nag-close lang siya, 8.58%. So, kahit pa paano, kung nabili mo siya dito sa bottom price niya, malaki pa rin, Naka 8.58%. So, medyo nabuhusan ng tubig itong si Cebu Pacific. Kasi nga, wala pa rin flights na magaganap po doon sa ating NAIA airport. Ayan. So, mag-aantay muna yung mga investors natin kay Cebu Pacific kasi hindi pa rin po siya lilipad sa ngayon. So, baka nga magkaroon pa ng parang double bottom dito para mag-reconfirm bago mag-release ng news po yung ating government. Ayan. So, hinay-hinay muna dito kay Cebu Pacific kasi hindi pa po confirm yung kanyang mga flights. Ayan. So, madali namang makita yung ating price action is
nagkakaroon ng resistance po dito sa ating MA9 sa ngayon. So kung medyo hindi ka pa sanay, mag-drawing ka lang ng trend line sa kanya. So yan muna, isang malaking descending trend lines yung nakikita natin kay Cebu. So magbubulish ka lang sa kanya pag yung price is nandito na sa above ng ating descending trend lines. Ayan. So next po natin, yung ating banks. So ito po yung isa sa mga humila, sasabihin ko sana, no? Si SECB yung humila ng ating stock. So nakita ko kasi bago tayo mag-close nung tingnan natin sa 5 minute. Ayan, so around 12:30 pala, biglang nagkabuusan dito kay Security Bank. Sasabihin ko sana guys, isa ito sa mga humila pataas na ating stocks. Kasi nung bago kami magkaroon ng lunch break, okay pa naman. So nagkaroon pala ng pagbagsak ng price itong si Security Bank. Ang laki din, no? So medyo nag-profit taking siguro yung mga kumuha dito sa kanya. So negative 8.18%. So laki ng loss ng mga na-clickbait dito kay Security Bank. Pero nonetheless guys, upuan mo muna yung loss mo dyan kay Security Bank kasi tingin natin magre-rebound din to in the short term kasi medyo maganda sana yung entry natin sa kanya, no? Kasi ang ganda ng build up ng kanyang price. Mula doon sa kanyang bottom area, meron siyang 9% plus yung current ngayon sana is around 14%. Pero nagkaroon ng profit taking. So, hindi natin alam kung anong catalyst meron siya. Pero technically, meron na siyang breakout sa kanyang descending trend line. So, tingnan natin sa Monday kung makakabalik itong si Security Bank natin. So, maganda sana yung setup niya eh. So, meron siyang bottom candle, may RSI breakout, and then meron siyang MACD curving, which is yun yung nakita natin dati, di ba? Kung matatandaan mo, nung nagbo-bottom fishing tayo nung nakaraan sa kanya. So, medyo nag-profit taking muna yung mga may-ari ng Security Bank. Pero fundamentally wise, kung medyo tumitingin ka dito sa mga earnings, okay naman po itong si Security Bank. So, yun nga, sabi natin, yung gap down lang naman na yan is gawa ng MSCI rebalancing. Pero business-wise, okay pa rin naman po si Security Bank. So, lagyan natin siya ng medyo mas maliit na trading channel kumpara nung nilagay natin sa kahapon. So, from 77.32 support up to 90, yung trading range muna natin kay Security Bank. So, ilalagay muna natin siya sa sideways kasi medyo malakas po yung profit taking. So, balikan ko yung volume. So, laki ng volume. Pero nung nagkabusan, itong nakakalito sa mga volume ng closing. Laki, pero hindi mo na makita yung volume ng during the day na trading. So, meron siguro nagpalitan ng mga malaking shares dito kay Security Bank. So, long-term wise, so, kahit pa paano, mas maganda naman ang fundamentals po ni Security Bank compared po doon kay Jollibee natin na i-discuss mamaya. So, nag-loss siya, negative 2.91%. So, medyo nang hinayang siguro yung mga investors natin dito sa kanya. So, yan lang po muna kay Security Bank. Next po natin si Banco de Oro. So, ito pala yung, ito pala yung valid na isa sa mga bumuhat po ng ating index sa ngayon kasi biglang nag-ano siya, no? Andiyan pa kaya si Sir Mark. May hawak dati ng Banco de Oro kung iti-trace nyo doon sa Facebook natin. So, nakabawi na saan siya, no? 11.12% po yung inakyat nitong si Macro Asia. Banco de Oro. At mula doon sa kanyang bottom is 16% na pala yung inakyat, no? So, ang tagal-tagal na biglang bumabagsak ang pakonti-konti yung price ni BDO. Then suddenly, 2 days, 3 days, binawi din niya lahat ng kanyang losses. So, ganyan po unexpected po talaga ang ating PSEI market. So, meron din siyang gap up na konti. Tingnan natin So, mula sa kanyang pre-close, 2.46%. So, laki din ng batak ng taas nitong si Banco de Oro natin. So, maganda rin yung setup nito guys kung kung nakabili ka sa kanya breakout, sa kanyang downtrending na trend channel, and then meron tayong breakout sa RSI. So, puro breakout yung makikita natin ngayon, no? Kasi pataas po halos lahat ng ating mga stocks. MACD is okay. So, matutulog na mahimbing yung mga may-ari po ng Banco de Oro kasi bumalik na siya dito sa kanyang average price na around 100 pesos. So, tingin natin magkakaroon ng konting profit taking sa Monday. Pero it's a good start na nga sabi natin dito sa mga blue chips natin. So, kung sakali lang,
Kung trading lang, so normally nilalagay natin dito sa support yung cut loss level natin at yung kanyang profit taking naman is doon sa next resistance level natin. So from 96 to 107 muna siguro itong si Banco de Oro po natin. So congrats po 11.12%. So ang laki niyan guys sa isang downtrending na trend channel po natin. Ayan. So next pa natin si Jollibee. So ito yung medyo hindi maganda kasi binuhusan pa ng closing. Tingnan natin yung 5-minute din itong si Jollibee. So grabe naman, no? Talagang kumbaga sa nasaktan na nga binuhusan pa ng kalamansi, di ba? So nag-loss siya ng laki nung closing, more than 5%. So meron nagbuhos dito kay Jollibee kaya po hindi makaangat yung kanyang price. So lumabas na siya. So normally nangyayari yan guys doon sa mga very weak na stocks natin. At halimbawa meron tayong bullish sign sa market, lumalabas na yung investor diyan kasi nga mas maraming opportunity doon sa iba. So yan naman yung kaigihan po ng cut loss. So anytime pwede kang lumabas, anytime pwede kang bumalik. So nagkaroon siya ng breakdown ng price sa opening pa lang pala, no, ng 115. So 108 na siya. So mukhang tumama doon sa review natin kahapon na around 108 na support level. So ano pa kaya expect natin kay GFC? So very bearish po yung sentiment ng market sa kanya. Kita mo sa kanya MACD tsaka RSI. So bukang-buka pababa. So ibababa pa po natin ng konti yung ating support level. So siguro around mag-feel the gap yata itong si Jollibee. So tingin natin dito magkakaroon ng additional retest si Jollibee at 100 pesos. So tingin natin pupuntahan pa rin niya yan guys kasi papunta na sa oversold level po yung ating RSI. Ayan. So diyan mo magagamit yung tinatawag natin na cut loss kasi marami na pong chance sa iba guys So kung hawakan mo tong si Jollibee, pwede ka pang maipit ng medyo matagal kasi yung price action medyo hindi maganda and then yung mga news hindi po maganda kasi yung sa earnings niya negative 253% po yung binagsak ng kanyang price. So negative 6.37% ang binagsak po ngayon ni Jollibee natin. So next po natin si Ayala. So nilagay ko si Ayala kasi isa din to sa humila po ng ating index. So nag-gain siya 8.81%. So tignan mo nga naman, no, bumubuo ulit ng isang higher high itong si AC natin. So kung napanood mo yung huling review natin sa kanya, so ang sabi natin is uptrending talaga itong si AC kasi meron siyang higher high, low, higher low. So isa pong karakteristik ng isang uptrending na stocks. Ayan. So congrats po doon sa mga long-term holders ni AC kasi medyo nakakabawi na po yung kanyang prices. So ang pinakamalapit na resistance is dito na sa current price niya So tingin naman natin magkakaroon ng konting pullbacks po yung mga blue chips natin by Monday kasi medyo extended po talaga. Hindi normal naman yung pag-akyat ng kanyang price. Pero meron tayong magandang catalyst kasi yung mga foreigners po. Kaya makakabawi din po itong mga stocks natin na to. So next po natin si IDC. So nilagay din natin siya. So kahit pa paano, laki din ng gain. Laki din pala, no? Maliit lang yung candle sa tingin pero malaki din, 5.23%. So medyo nabubuhay ulit itong si IDC natin guys. After niya magkaroon ng halos triple bottom. Ayan. So kung hindi pa naman malakas itong si IDC, no? So meron na siyang triple bottom. So although ang good entry sa kanya guys, makita mo sa kanya kapag yung price nag-breakout dito sa ating descending na trend line. So meron na siyang magandang setup kasi yung RSI medyo sumilip na siya and then curve up po yung ating MACD. So hopefully maka-breakout na si IDC sa ating descending trend lines. So kung gusto mo siyang sakyan, abang-abangan mo yan. Pero temporarily, kung sakali maka-breakout siya, dito muna tayo sa trading range natin na 1.62 hanggang 2.70 naman. Ayan. So yun. Ganda ng mga stocks natin ngayong araw na to. So ngayon lang naman, tingnan natin sa Monday kung ano ulit mangyari sa kanya. So by Monday, tingin natin kahit medyo may foreigners na pumasok, magkakaroon ng retest dito sa previous support natin na 5,700 CPSEI. So diyan natin malalaman next week kung talagang malakas po siya kasi ito yung pinakamalapit na support sa kanya sa half body ng candle. So medyo magre-red tayo, expected natin sa opening and then pagdating po ng hapon, doon natin malalaman kung
patuloy na aakyat po si PSEI. So, pwedeng may pause siya and then the next day aakyat ulit or babalik muna siya sa ating 5,700 level. Pero very, very good start na po yan. So, halos 3 trading days na pong green yung ating market. So, mukhang yun nga, totoo na tweezers bottom po itong dalawang candle natin na to. So, gawa kaya tayo ng vlog sa mga basic candlesticks po natin. Ayan. So, yun lang guys. Medyo maganda yung nakikita natin sa ating PSEI kasi GCQ. So, antabayan natin yung mga susunod na news after June 1. So, tingin natin may mga news pa, may mga modifications pa na gagawin sa ating GCQ rules naman. Ayan. So, hindi pa ganun ka-recover guys ha. So, kung papasok ka sa mga stocks natin, hinay-hinay lang muna kasi quarantine pa rin po ang buong Pilipinas. Tawag nga lang sa kanya is GCQ naman. Ayan. So, yun lang guys. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So, panoorin nyo po ng maigi, lalong-lalo na weekends. Baka it's time to start trading na ulit ng maganda kasi meron pong mga foreigners na pumasok dito sa ating market. At kung lito ka, kagaya ng ginagawa ng mga kasama natin dito, tanong ka lang dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So, hanapin ko yung mga tanong nyo dito. So, sasagutin natin. Medyo delayed nga lang kasi sabi ko sa inyo, ayan, working po kasi tayo kaya sa gabi lang tayo minsan nakakabasa ng mga messages po ninyo. And then, follow mo lang ako guys dito sa aking Twitter account na Palabi Trader. Nire-retweet po natin yung mga news na magandang catalyst, which is sabi natin mas mabilis kaysa sa social live feed sa Instagram. So, yun lang guys. Matulog po kayo na maigi. And then bukas, abangan mo yung mga vlogs naman natin during the weekends po naman. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Kita po ulit tayo sa susunod.